Tapos banda roon, makita natin dyan sa tabi ng Osmeña Highway ay may mga poste na riyan, makita nyo mamaya. Yung sistema nito kasi nakita nyo naman yung poste ng Skyway, nandiyan dyan sa loob, oh. Ano, diba? Doon sa iba. Alas 5:35 pa lang ay traffic na po dito sa EDSA southbound po itong ating tinatahak. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 sa buwan ng Marso 2026. Nandito nga po tayo kasalukuyan sa EDSA Makati area, southbound po. Update po natin itong Buendia area ng PNR and SCR. May naplatan. Alamin natin yung mga latest dito, kabayan, kung ano na ang mga nadagdag na improvement. Nadaanan kasi natin nung nakarang araw, medyo maganda-ganda na yung yung development niya, no? Makita nyo mamaya. Official na pong idineklara o inanunsyo ng Pag-asa na nag-umpisa na ang tag-init or summertime kahapon, Marso 23. Yan po ay ating nasagap na balita kagabi, no? Kaya naman asahan na po natin noong medyo malamig-lamig pa papunta sa mainit na klima, no? Yan. Ang peak down niyan ay Abril hanggang kalaghatian ng Mayo. Usually yun naman po ang ating nararanasan. Magandang hapon sa ating pong mga taga-subaybay. At pasensahan nyo na, medyo hinapon na tayo, kaka-out lang po natin. At nakita nyo naman kahit medyo 5:35 na mahigit, no, maliwanag pa kasi nga summertime na. Maganda na yung medyo mas maliwanag na kahit medyo paggabi na. Maliwanag pa pala, sorry. Build up ng traffic. Dito tayo akyat sa flyover kasi yun lang po yung way para maipakita natin sa inyo yung area ng Buendia, PNR, NSCR, saka yung kung saan ilalagay yung station nya, no? Silipin natin dito. Dito po sa ilalim ng flyover na ito, diyan dadaan yung alignment ng PNR and SCR. At grade po itong banda rito sa may papunta ng EDSA station.
Kasi may building na yan, oh. Diyan siya sa ilalim dadaan kasi ayon dun sa kanilang feasibility study, no, kung yun man talaga ang tawag, ay pag dito masyadong mataas, kabayan. Ayan na siya, oh. Doon dito siya dadaan sa ilalim. Tapos banda roon makita natin dyan sa tabi ng Osmeña Highway ay may mga poste na riyan, makita nyo mamaya. Ito naman yung paalabang area. Yan, ayan, nakita nyo, SLEX. Tapos din sa Manila. Medyo maluwag pa ang Osmeña Highway. Eto, tingnan nyo, oh. Ito yung sinasabi ko, oh. Dito siya sa gilid dumaan. Ganyan pala kalalaki ang bakal na nakalagay sa kanya, kabayan. Ayan, oh. Grabe, oh. Tapos yung susunod, oh. Ngayon, aabangan natin kung paano magiging sistema nito kasi nakita nyo naman yung post ng Skyway. Nandiyan dyan sa loob, oh. Ayan, oh. Laki, no? Laki ng column. Ayan, sunod-sunod yan hanggang dun, no? Kahit di natin silipin sa loob, makatatanaw naman natin dito sa labas yung dulo, ayan, no? Pataas, papunta doon, lalampasan niya yung poste ng Skyway. Ayan, no? Diba? Doon sa ibabaw sila daan ng Skyway. So malamang yung poste ng Napocor ay hindi pala hindi na pala Napocor, yung National Grid. Dito ay medyo madadamage siya, siguro ililipat yan. Pero dito tingnan nyo, ayan, oh. Bakit kaya ganun, no? Bakit ang hangin? Ayan, oh. Meron dito isang ganon. Tapos bigla-bigla papasok yung poste dito sa loob. Ayan, oh. Tapos doon, gitna na siya, oh. Yan ang aabangan natin dito, mga kabayan. Yung mga katanungan yan. Kasi hindi natin kabisado yung detalye niyan, eh. Si Sir Bayo Cyber nakakalam ng detalye niyan. Anyway, aalamin natin sa vlog niya, no? Kasi wala tayong hawak na drawing, madalas sa kanya tayo nagre-rely ng mga information. Shoutout po kay Sir Bayo Cyber. Tapos yan, papusok na ng Don Bosco yan. Diretso tayo. Ito yung ano ng EDSA, tarpaulin yan. Pero ang layo na niya, di ba? Bendy yan na ito, eh. Dito wala pa kung gaano. Nakakatuwa yung huling vlog natin dito. Ang nakikita ng tao yung mali, no? Bakit kaya gano'n? Wala ba kayong nakitang kahit isang tama at yung mali talaga nakita nyo? Sabi nila sa mga comment, wala daw nagme-maintain ng paglilinis ng kalsada. Although tama naman, pero bakit yun lang ang nakita nyo? Yung development ng project hindi nyo nakikita, no? Tapos ito po ay Pasay Road na, itong traffic light na ito. Yan. Tapos Amorsolo exit yung sa itaas natin, ang Skyway. Let's go.
dito, meron din paunti-unti na nakikita tayong ginagawa dyan sa loob, pero parang mga rebars pa lang, mga tabo na blue sheet eh, at isilip natin. Medyo madilim na kasi nasa ilalim tayo ng Skyway. Pero sana makita nyo pa. Nanghinayang kasi ako sa oras, baka wala na tayong pagkakataon sa susunod, ay kaya nga hindi pa ko muna ibahagi sa inyo itong lugar na ito. Dito naman po yung dating istasyon ng Buendia, PNR Buendia Station. Yan, dyan sa unahan ng konti, De La Rosa na po yan. At dyan pwede na tayong kumanan. Etong mga nakasignal na to, pakanan yan, nakanan na rin tayo dyan. Yan na yung dating istasyon, kabayan. Yan, ginawa palang opisina. Tapos dito yung mga equipment nila. Tapos ikot na natin ulit dito sa isang street na ito, pabalik doon sa may Pio. Kasi dito sa area na ito ilalagay po yung istasyon, at mayroon diyang mga markings katulad nga nung mga unang vlog natin. Ayan, no? Yan, yan, mga markings po yan na indication na maglalagay ng ano dyan. Ito na nga po yung gagawing sakop, ito ng gagawing Buendia Station ng PNR NSC, at saka yung hanggang doon sa kabilang street sa E. Ramos. Ayan, no? E. Ramos Street. Malaki-laki itong area na ito. Nakita nyo naman, yan ang challenge dyan, paano mo i-settle lahat yan, napakarami yan, no? O, diba? At yan po ang trabaho naman ng DOTR. Sila yung makikipag-usap, parang DPWH sa other side. Tapos pag tapos na yung okay na yung usapan, saka lang yan gagalawin ng contractor. Layton saka po Balfour yung may kontrata yata nito, hindi ko masyadong sure. Joint venture. Ayan, ano, nagbababa sila ng bakal. Kenzo Express, traffic na, so kakaliwa na tayo dito, kabayan. Traffic na, yan o, buhol-buhol na. Dito lang pala. Tapos kakana na tayo dito sa E. Ramos. Okay, sa mga ngayon lang po na pag-uwi sa ating munting YouTube channel, sana huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakipindot po ang notification bell para lagi po kayong updated anytime na mag-upload po tayo ng video. Ito pong muli si Kabayang Alex, lagi nagpapaalala, mag-ingat po tayo, lagi tayong manalangin. Salamat. See you po on my next vlog again.